siya glimbong kay wala ta kabantay. Kay kung nakabantay ta, dili na limbong ang tawag. Pero katungod kay wa ta kabantay, so nalimbungan. Which kita po diri wa po ta kabantay nga nalimbungan gyud po di ita. Okay. So ang deception is the most effective and powerful weapon of Satan. Balik ko na ko, pinaka-effective, wala pa siya nag-change, ang yawa wala pa nag-upgrade. Ever since, pinaka-powerful tool of Satan sa mga Christian is deception, limbong. So, karon ang pinakadato nga tao nadato sa pagpaglimbong. Karon sa social media, daghang nangaguba ang kinabuhi tungod sa deception or limbong, no? Kumbaga, gibitik lang ta. Later ta naka-realize, humana, nasud na ka sa trap. Sa ato ang gisgutan, no, nga ang church must be protected from deception, the deception of compromise, because many are reducing God's standard. Ang limbo nga ginahimo ni Satanas karon, ang tao dili pugnan nga madto sa church. Mo nang gitawag limbong. Ang tao, pasagdan niya o gusto niya nga ang tao moadto sa church. Gitawag siya limbong, adto sa church, ayaw lagbuhata ang kabubuton sa Dios. Mo na limbong. Okay? So, usahin mo, nagunahon na ta nga moadto gista sa church para malipay ang Ginoo. Yes, that is the way, no, deception works. Kaya nagsimbagog ka. Pero natawag siya deception, ingon dito sa Matthew 7:21, no, in my name they cast out demons, they do miracles. Pero sa last part dito sa verse 21, ingon na Ginoo, no, but wala nila gibuhat ang kabubuton sa Ginoo. So limbong siya. Kay wala man nila gibuhat ang kabubuton sa Ginoo. So going to church is not a problem. Going to church is pwede buhaton sa tanan. Ug buto naon ato ta sa dagkong simbahan, mas daghan pang nanimba dito kaysa ato. Kadlawon pagani sila nanimba. Ang uban with all the costume, no? Naka-costume pa. Grabe ang pagsimba. So, going to church is not the problem. Ang problem is doing the will of God. Okay? So, muna gitawag deception. And ang standard sa kalibutan ning saka na dito sa church. Ang standard sa church na lower down, dayon ang standard sa kalibutan na ang nagdominate. Ang isa sa paborito na kong illustration, katong kawatan nga ning sulod sa grocery store, no? Pag sulod sa kawatan, ang iyang gustong paliton ugma, iyang gipangtanggal ang price tag dito sa baratuhon, niya gibutang niya dito sa mga mahalon. Mo ni ang pinaka-unique sa tanang kawatan, no? Karon pa mo kadungog ani. Ang presyo sa mahalon iyang gilangkat, gibutang niya sa baratuhon. Pagkaugma, siya pinakaunang customer, no? Ang iyang gustong paliton nga mahal na himong barato. Katong iyang giset up daan, ang mahalon gibutang is baratuhon, ang baraton gibutang is mahalon. Pag scan dito sa pag-scan dito sa counter, dako nga kantidad pero barato nga amount. So, gitawag siya deception. Mo nay gibuhat sa yawa karon. Nganong gibuhat man na sa yawa? Kay ang mahalon gihimo sa yawa nga baratuhon. Unya ang baratuhon gihimo sa yawa nga
mahalon. Okay? Ang pagbasa og Bible, mahalon. Pero karon nabaratuhon. Wa na may halos gabasag Bible. Ang pag-Facebook, baratuhon. Pero karon mahalon. Oh? So, deception. Tanan na deceive, which is very dangerous kung wa ta kay balo. Dapat makamatata para dili ta maigo sa deceptive power of compromise. Kay ang cellphone nato mas mahal kaysa atong Bible. So deception. Okay? Daghan sa to adire dili na ang Bible nato karaan na kayo, why upgrade? Wa ta kapalit og bag-o. Nalata na lang ang cover. No? So, majoring the minor and majoring the major, no? So, na-change na ang standard sa Ginoo. Okay? Ang word nga deception, kung kabalo pa lang tanga trap, di ginato buhaton. Di ba? Kung kabalo tanga trap, di ginato buhaton. Ato gining gibuhat kay wa ta kabalo nga trap di ay. Pero kung makabalo lang tanga trap, mas save ta, no, to avoid costly damages, no? Aware ta sa word deception. So daghan ang natrap, even ang church natrap. Kay namo tay gitawag gud nga religious facades, no? Kanang religious maskara. Gwapo kay tanaw ng simbahan, gwapo ang building, gwapo ang musician, no? Naka-visit ko sa Dipolog og church nga gwapo kayong worship. Grabe. Ang mga musicians with trumpets pag yun. Maka-feel jud ka sa presensya sa Ginoo. Pero deception gihapon. Kaya nga nung deception man, ang church is compromise. Gwapo ang music with all the dancers, grabe kayo. Ang problema, kailang gitarista, close na ko. Medyo nanginabuhi sa immoralidad. So, nakaingon ko, deception. Okay? So, atong naisgutan ang emotion and conviction. Kung dependent ka sa imong emotion, changeable ang emotion. And daghan nag-compromise because they live by their emotion, not with their conviction. Okay? Mas gimahal man gid nimo siya, kay gihigugma man gid nimo siya, kay ingnan siya, naa siya ang tanan, no? So emotional ang iyang decision, dili by conviction, because conviction starts from the word of God. So kung mayo kag conviction, daghan ang dili ka stand, but when it comes to emotion, kaya na to i-fight. Imagine, daghan ang nawala sa church at the expense of their calling. Bahala na lang gud ang ilang calling, ang plano sa Ginoo para lang ma-meet ang ilahang kanang emotion. Emotion means involuntary physiological response, meaning built-in na by human nature, mo respond siya to every situation. Believer or not believer, na word of God o walay word of God, emotion is leading us to do something. Mo react siya according sa atong nakita, sa atong nadungog, according sa situation. Pero ang conviction, wa magbali unsay nahitabo sa gawas, you will stand. Mo na gitawag conviction. Okay? So, ang conviction is based on biblical standard. You are convicted because of what you know about the Word of God. Dili daw ta dependent sa atong nakita, dili ta dependent sa atong gibati. Pero ang problema karon, what we see or what we saw is more important than what God has said. Mas importante ang atong nakita kaysa gisulti sa Ginoo. And this leads us to a compromising life, no? Kay tungod daghan sila nya gamay diri, tungod kay gwapog effect dili gwapog effect, tungod kay medyo visible ang result nya diri sa Ginoo dili visible ang result. So ang nahitabo, nagstand sila sa ilahang gitawag nato nakita, nadungog ug nabati, pero sa word of God nga which is dapat tumanon, we ignore. Okay? So, mo na yung problem. And, duha ka klaseng sala, no? Kabalutani. The sin of omission and the sin of commission.
sin of omission. Kabalo kang tama, wa nimo gibuhat. Kabalo ka nga dapat kang mupasaylo, wa nimo gipasaylo. Pero kabalo ka nga mali ang di magpasaylo. Ang tawag ana the sin of omission, no? Kabalo ka nga dapat nimo siyang tabangan, dapat nimo siyang kaluyan, dapat nimo siyang kanang i-encourage, pero kabalo ka, conscious ka, pero wa nimo gibuhat. Ang tawag ana the sin of omission. Ang sin of commission is from the word command, you violate. Ang gisulti sa Ginoo, wala nimo buhata. Okay? So ato na i-explain ron. Na two kinds of compromise. Okay? The compromise of commission and the compromise of omission. Ang compromise of commission, no, wala gibuhat ni King Solomon ang mga commands nga gihatag sa Ginoo sa iyaha. Instructed from his father David, no, nag-compromise siya, no, by knowing nga kabalo siya nga na instruction ang Ginoo, wala niya giobey ang instruction sa Ginoo. Nag-serve siya sa Ginoo, giserve po niya ang Ginoo sa iyahang mga asawa. Ang sin of omission, si David, no, naa siya na neglect, which ang atong subject karon about kay David, no, from the word omit, something neglected. Dapat si David tuwa sa war, pero wa siya ni adto sa war. Nagigda-higda siya dito, ayang gipadto yang mga generals, naglingkod-lingkod si David dito, nga unta apil siya sa outreach, apil siya sa ministry, apil siya sa prayer, iyang gineglect. Tungod sa iyang pag-neglect, nag-lead sa iyaha, sa iyang kagunuban. Ang tawag na to na the compromise of omission. Okay? So ato nang i-explain ron. So si Solomon nag-compromise, it's because samtang nangalagad siya sa Ginoo, at the same time nangalagad sa lahi nga Ginoo. And mo na dangerous bud sa tua. Simba ta karon diri, no? Daig ta sa Ginoo, wa ta kay balo, mura pa day tag si Solomon. No? Mo na gitawag deceptive, no, or deception. Gilimbungan ta. Kabalo mo, kitaray naglimbong sa atong kaugalingon. Mo din ang importante kaayo nga naay mo sulti sa ato. Importante kayo nga naay mo warning, naay mo badlong, mo tudlo sa ato. Kay common sa ato ang kadautan, wala ta kakita og way nagsulti sa tua. So, si Solomon nag-worship sa Ginoo, pero og si Pastor Frank pa nga word namangka namangka sa dalawang ilog. Okay? Muna common nga word. And daghang Christian nga naay susama nga stroke ni Solomon. Musimba diri pagka Domingo, no? Sakit man siguro ni paminawon, do naay truth din pero usahay wa gitay gitawag ka ng loyalty sa Ginoo. Ang tawag na to ana compromise. Okay? So, ang 1 Kings chapter 3 verse 3, no, according sa pulong sa Ginoo, Solomon showed his love for the Lord. No? Nagpakita siya siyang love sa Ginoo according to the instruction given by his father David. Pero sa other side of the coin, no, he offered also sacrifice and burned incense on the high places. Kay nagustuhan man niya ang babae, kay love man niya ang babae, kay in love man siya sa babae, so at the same time, no, na-divide ang iyang loyalty. Which deceptive. Nga nang word deceptive, naman tayo na-una nga kasabot rapod ang Ginoo. Mo nang gitawag compromise. Kay gilower na to ang standard. Unya, kita baya emotional driven baya ning tao. Okay? So, muna ingin ko nga what we feel, what we heard, what we saw was more important than what God has said. Murag, ang nahitabo naman feeling man ako, no? Mura ba katong 12 spies ba? Nga ang napulo nagtanaw sila sa kadako sa giants, ang duha nagtanaw sila sa gisulti sa Ginoo. So ang napulo nag-compromise. So kung atong i-ratio, pwede nga 2:8.
Duha ang loyal, eight ang compromise. Kay ang eight, naglantaw sila sa circumstances. Naglantaw sila nga, grabe, di kaya ni. Dako kayo gyud, sorry. Ano ba? Ang uban, wa gilain, siya nagyud. Ang uban, ug di na ko ni buhaton, basig madaot among negosyo. Daghan tag mga transaksyon sa kalibutan, nga mura ba og giants, para sa tuwa giants. Pero ang duha, si Joshua ug si Caleb, tinuod sa natural sense, lisod, pero dependent sila sa standard o sa word nga gisulti sa Ginoo. So inanay nahitabo kay Solomon. So si Solomon, ang isa ka tiil niya, nag-worship sa Ginoo, pero iniglahi nga adlaw, worship siya uban sa iyahang kibati, sa iyang mga babae. So, ang sad story sa life ni Solomon, okay, 1 Kings chapter 11, ingon dito sa verse 4, "For it was so, when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods. His heart was not loyal to the Lord his God, and was the heart of his father David." So, ang compromise gradual, no? Di ko kalimot atong nagbacking ko ba nga gamay kay space. Giatras na kong sakinan, murag no, kanang lisod kayo ang imong posisyon nakatubang niya, gusto nimo ipatalikod, unya gamay kayong space. Ako lisod nimo, atras na lang ko, layo kay ko katrasan. Pero na ay borders sa kilid sa balay ni Sinyas. "Sir, kaya man na sir, piso-piso lang." Kuya kay sa word ba? "Kaya na mo baking sir, piso-piso lang good." "Sige sir, ako kang Sinyasan." Pasabot niya piso-piso, gagmay lang ba? Ana-ana, ka-20 siguro kung nag-ana-ana, no? Kaya lagi sir, basta piso-pisohon lang, no? Usay day ang compromise, piso-piso ra na siya. Gagmay ba? Gagmay. Dayon na ay longing for more, and ang sad result, ang loyalty ni Solomon nga dati sa Ginoo, wala na siya nahimong loyal, naa na siya kahati, no? Naa na siya katunga. Okay? So, muna gingon sa pulong sa Ginoo, ingon dito sa verse 5, no? "For Solomon went after," so lahi na nga Ginoo, okay? "Astoret, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites." Now, verse 6, dungano na basa ang verse 6, ready begin. "Solomon did evil in the sight of the Lord, and did not fully follow the Lord as did his father David." So at first, grabe siya ka-faithful sa Ginoo. At first, grabe siya ka-prayerful. Grabe siya ka-active. Apil siya sa Bible study, apil siya sa ministry, apil siya sa choir. Grabe siya ka-active kung atong i-relate sa atong life. Pero tungod sa word nga piso-piso ba, unsa man imong gustuhan? Kanang gustong ta ako ba kay among abulo ba ka sa mo kanang madomingo na po simbang gabi. Ba nilang gugugod? No, na sugod ka, apil ka dito simbang gabi. No? Kay wala man na sa imo ang simbang gabi. Pero because of your emotion, no, sige apil ka. Uy, naami conference, ami kon. Karon ra gani ta mangaon. No? So, piso-piso na pod, no? Piso-piso lang na, gagmay-gagmay ba? No? Uban sa mall bi, ana ba? Uban ko sa kuan bi, na gagmay-gagmay lang na siya. Sa mga business pod, no? Ay, tagbo ta, Domingos buntag kay mo'y bakante, ay dili pwede. Kay simba namo. Karon ra man unsa man atong transaksyon, dili na to ma-close deal ang atong pinakadako nga customer. Dayon, no, piso-piso lang na, piso-piso. Maabot ang time, wa nakakabantay. Ang giingon sa Ginoo, Solomon did evil in the sight of the Lord. Kabalo mo, God appeared Solomon twice. Ang Ginoo mismo nag-demonstrate sa iyang gahom nga ang Ginoo real sa life ni Solomon. Pero nganong na recorded sa Ginoo nga murag na ignore sa Ginoo because sa mga gagmayng compromise, which is dangerous, no? Munang nakagwapo pag kanunay ta consistent ta sa pagpangalagad sa Ginoo.
I've been in a church nga Sunday attender lang. I grew up in a church nga every Sunday ragyod without involvement. Mao na ang church nga akong gidakan. Pero dagang church nga akong mga close diri nga amigo nga gikan pud sila sa the same life. Thank you Lord sa Victory Chapel. Daw ang Victory Chapel dili ini perfect church, pero tungod ginapusta into commitment. Nga kung nay words pastor nga di na ko malimtan, no? Pag dili ka magpagamit sa Ginoo, lain ang mugamit sa imo. Klaro ba? Gwapo no? Gwapo kayo no? Kung di ka magpagamit sa Ginoo, lain ang mugamit sa imo. Kaya wa magpagpagamit sa Ginoo. Okay? So, I do believe daghang mga levels, no, not necessary na ata sa choir, not necessary na ata, dili na maong highlights, no, labi na dre, may mga idaranan, may mga business trabaho. What matters most is you have your part in the body. Amen? No, naatay choir once a month ra, siyaro, once a month. No, gi-offer na sa inyo hanga mo rabag. It's because mga familyado ta, medyo ano ta, pero considering sa atong mga edad, kumbaga nakiblend ang ministry para lang ta na involvement, then grab it, no? Kasi basig mo abot ang panahon, no? Na ako'y attender which kanunay na nako ni gisulti, daghan akong challenge gi-offer siya, wa gi siya panahon. Pero upon discovering nga naa siya cancer, nang hinaot ko, no, dili ni pangpanghadlok pud sa inyo ha, moralag kuan ba kanang gamayng pagpamalandong pud ba, no? Pagka-discover siya nga nay cancer, ingon siya, kung ayuhon lang ko sa Ginoo. Ang akong offer gamay ra kayo, ang iya balance out gid ritso. Bugata pod no? Ang tawag na to na bargaining. Ayo di ta mahulat nga mo bargaining ta sa Ginoo, no? Mo bargain ta sa Ginoo. Kuya ra baning bargaining, dako binig kadaot sa tuwa ang bargaining. Kanang manaad ta, dako kay nag-effect sa tuwa. Kay kasagaran sa taong manaad mo hatag og bargaining last minute. Ang imuhang 15 years of prayer sa usa ka 5 minutes nga bargaining, kuyaw nag-effect, no? Ang Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when you make a vow to the Lord, make sure to do it, kay masuko ang Ginoo kung di nimo i-fulfill imong vow. Okay? Ang ubang version gigamit promise, pero sa King James gigamit vow. Unsay nakalahi sa promise ug sa vow? Ang promise ordinary na, pwede na buhaton bisag asa. Promise mo sa yuta, promise mo sa benepisyo, pero kanang word nga vow, meaning sa vow, God is involved. Pag nagini tay vow sa Ginoo mo nang dili gusto ang Ginoo anang kanang binuang nga mga panaad, kay dapat tumano na to. So bargaining, gahapon ay nagpaampo kay mag-take og board exam tulo ka tao, among giampuan ni Pastor Tony, ang akong gisulti dayon, timani ang inyong panaad. Kay para ka makapasar, mo bargaining. Nakuha ko ninyo? Mo bargain dayon, Lord, kung makapasar lang ko ang akong unang sweldo ihatag ginako. Grabe no, i-bargain gyud ba para lang gyud mo. Wa ka kahibalo nga ang effect sa imong life until now wala pa ni arrange, kay God is waiting for you to fulfill that vow. Matthew 5:33, kung nakay isulti nga panaad sa Ginoo, siguraduhang buhaton na nimo. Ya, kasagarang panaad, pag musulti ka ng panaad, mura na jud kag naa sa baba sa langit ba nga nag-ingon ka, Lord, ayoko kalimti ha. Pag makapasar gani ko, Lord, mura kig ni adto gid dito. Unya, kuyaw kayo na, daghang kayo naghimo og vow nga wala nila gi-fulfill. Mo nang nahitabo kay Solomon, no? Wa siya kabantay, hinay-hinay na siya, nawala sa Ginoo. Okay? So, naanata sa gitawag nga apostasy, age of apostasy. Okay? So, ingon dito sa 1 Kings chapter 11 verse 9, so the Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord. Grabe no? Nasuko ang Ginoo kang Solomon. Kuyaw kayo ba nga ang creator, ang owner sa life, wa na mahappy sa imuha?
Kanang dili na pleasing ang imong life. Okay? Anya, ingon dito sa verse 11, therefore the Lord said to Solomon, because you have done this, suko gid ang Ginoo ba, and have not kept my command and my statutes which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. No? Ang gitawag na tug normal nga flow sa kingdom nahimong abnormal. Naguba ang flow sa gitawag na tug oneness sa kingdom natunga when and why? Because it started with compromise. Okay? Ako naman na-explain ang apostasy last time. No? Apostasy means, okay, abandon of a previous loyalty. Kanang apostasy, piso-piso ra na. Pag abot sa ulahi, naa ka diri sa church, pero naa na ka sa apostasy. Meaning, naglingkod ka diri, pero gi-abandon na nimo ang previous loyalty. Dili na ka kabati og conviction. Naminaw ba ta? Naminaw ba ta? Di na ka kabati og conviction. Di na ka makonbiktahan nga ang sukli iuli. Okay? Wala na kay conviction. Di na ka mahadlok mo tan-aw sa palabas nga pornography. Magsina kag tan-aw, wa na kay conviction. Ang tawag ana apostasy. Abandon of a previous loyalty. Musimba ka, pero wala na kay tinuod nga loyalty sa Ginoo. Wa na kay kahadlok sa Ginoo. Gi-share last meeting ni Pastor Kenneth ang fear of God. Wa na kay kahadlok sa Ginoo. Okay? Naanatay mga dishonest move. Makigrelasyon na ta sa mga unbelievers. Makigrelasyon na ta sa ubang mga compromising mga groups. Okay? Mag-apil-apil na ta sa mga gitawag na tog mga clubs nga usahay, wa ka kibalo compromise. Gwapo ang club, pero ang imong intention dito connection. Ang imong connection, ang imong intention dito para na kay maduulan kung nagkinahanglan kag tabang. Para sila ang mudepensa sa imuha. Ang uban nag-apil dito kay na mga chief of police dito, pag nay problema matabangan ka, daghang kay mga clubs. No? Wa mo ko nag-ingon tanan dautan, pero dangerous kayo sa gikaingon ko na piso-piso lang, gagmay-gagmay lang, pero it will leads to apostasy. Apostasy means refusing to continue to follow, obey, or recognizing a religious faith. Muna ang subject nato deceptive. Kay wa ka kahibalo na trap na di ay ka. Okay? Lisod ba igawas sa trap? Sultian ta mo. You need an outside force para makagawas ka sa trap. Okay? But pasabot, kung ang imong tiil na bitik, dapat nailaing kamot mo tanggal sa imong trap. Okay? So si David, nag-compromise. Unsa man ang compromise ni David? Okay. Tanawan ninyo ang compromise ni David. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Normally, but pasabot, si David na normal Christian lifestyle. Normally go out to war instead of David's job. Dili ito trabaho ni David. Dili ito trabaho ni Job. Ni Job. Sorry, namali ko. Si Joab, manggod akong nabasa na ko si Job. No. Dili ito trabaho ni Joab. Trabaho to niya. Iyang gipasa kay Joab. Okay? Trabaho ni David nga during sa war, as a fighter, as a warrior, as a king, dapat example siya. Kay ang strength sa mga soldier, makita nila sa ilang leader. So kung ang leader mangigala mo ato sa war, normally, naa si David. Either nagpaluyo or nag-taking the lead. Pero yung gimo, Joab, ikaw sa dito kay dirira ko. Muna ingon dito sa verse 1, normally go out to war. Instead, iyang gipasa kang Joab. So, unsay compromise si David? David stayed behind. He made a compromise to who he was. Ang iyang responsibilidad, ang iyang trabaho, nga dapat niyang buhaton, wa niya buhata. So, ang nahitabo, nagtindog-tindog siya dito sa atop siyang balay, nagpahangin-hangin,
Nagsuri-suroy while ang iyang mga tauhan nagpinatsanay dito sa gira, pero tungod wala niya gihimo ang dapat niyang himuon. The compromise of omission. Ang tawag ani, the compromise of omission. Kabalo siya nga mao ni dapat niyang buhaton, pero wala niya buhata. So usahay ingana pod ang mga Christian, no? Kabalo ka nga dapat Domingo di manglaba. Kabalo ka nga Domingo dapat di manglaba. Kabalo ka nga Domingo dapat dili manglimpyo. Kadaghan adlaw manglimpyo, i-Domingo gyud. Ang tawag dato na the compromise of omission. Kasabot ba ta? Kabalo ka nga ang Domingo is a reserved day for the Lord. Kabalo ka nga ang Domingo is holy to the Lord. And that is the only time nga we demonstrate our love to God. Instead, nagligo ninon ta sa atong iro. Kunya, mag-online na lang ko. Kabalo mo nga nung giwala ang atong online sa Wednesday? Dapat gani, wala ni tanan. It's because gi-avoid na to ang compromise. Di na ta manimba kay mananaw na lang ta sa online, thinking nga ang Ginoo nakasabutra. Mo nay nasa tong una, thinking nga ang Ginoo nakasabutra. And wa ta kahibalo, piso-piso lang, gagmay-gagmay lang, hinahinay dita nagpalayo sa Ginoo. Hinahinay dito nawala sa Ginoo. Kaning mga empty chairs nga inyong nakita diri, wala ni sila magic nga nawala. Dili ni sila nawala overnight. Nag-serve sila for a while, o baka years, pero halos tanan, 99% nawala, nagsugod sa gagmayng compromise. Okay? So, muna'y bantayanan kayo na to. Ang Thyatira Church, nga giingon sa Ginoo, palig ko sa screen. Okay. Gitawag siya og corrupt church. Di ko kabasa. Diri kong basa. Okay. Ingon dito sa pulong sa Ginoo, no? I know your works, your love. This is Revelation chapter 2. Ako nabutang. I know your works, your love, service, faith, and your patience. And as for your works, no, the last are more than the first. So appreciative kayo, na-appreciate kayo sa Ginoo ang church, no? Mura pug kita ba, no? Na-appreciate kayo sa Ginoo ang atong mga performance. Okay? Pero sa evaluation sa Ginoo sa verse 20, ingon siya, apan, no, nevertheless, apan, I have few things against you because you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and earthing sacrifice to idols. Now, ang evaluation sa Ginoo is nagsugod sa word tolerate. Kanang word nga tolerate, gi-allow ba? Gamay lang niya gi-allow. Okay? Tungod sa word tolerate, ingon dito sa verse 23, and all the churches shall know that I am He who searches the minds and heart, and will give each one of you according to your works. Gipakita sa Ginoo nga katong gagmayng toleration. Unsa may naa kang Jezebel? Si Jezebel is a spirit nga maghari-hari nga mosubra pa sa pastor. Kanang Jezebel manghigala, magpa-bright, magpa-hawd-hawd niya. Oh, tinuod, tama ka nga hawd, pero di man ikaw ang gipili sa Ginoo para diha. Okay? Overpower nimo siya. So munang gitawag nato manghigala nga nag-compromise ang Thyatira Church, it's because from the word toleration. Okay? Especially diri sa atong church. Though we are not against, pero wala na to gi-practice nga ang babae mahimong head. Ephesians chapter 5 verse 25, the husband is the head, no? Dili ang babae. So morning nasuko ang Ginoo sa maong church sa Thyatira. And another pod sa compromise, no? Compromising church. Isa po diri sa Revelation chapter 2 verse 12, to the church in Pergamum, to the angel church Pergamum, ingon diri sa verse 13, I know where you live, where Satan has his throne. Grabe, sa lugar ni Satanas.
Nakasurvive sila. Yet you remain true in my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Grabe ang syudad, gidumalaan na ni Satanas, pero strong guys sila. Grabe ang survival. Pero nagsugod lang yun sa gamay. Mao gina siya, no? Nevertheless, I have a few things against you. There are some of you, daw di tanan, who hold to the teaching of Balaam, who committed sexual immorality. Gagmay lang, gagmayng relasyon, no? Magsugod yun sa gagmayng relasyon. Kabalo ko daghang kay mga gwapo diri. Sa tinuod na lang ang Victory Chapel nagbaha gyud mga gwapo. Daghan pag mga gwapa diri, gabaha gyud ang mga gwapa. Pero ang inyong kagwapo o kagwapa, basig mapariyuta ba sa whole sa teaching ni Balaam? Kabalo mo sa teaching ni Balaam? Tungluhon ang church, dili ka effect. Tanan ang gigamit manghigala nga tunglo, dili ka lusot. Pero ingon si Balaam, ay kabalo nako. No? Kabalo nako. Gipadad-an niya og compromise sa sexual immorality. Nakasulod ang immorality sa Israel. Sugod ato, tanang tunglo, muigo na sila. It's because of sexual immorality. O maunay pinakagrabe nga pandemic karong panahon na. Kay sa sulod sa church, grabe ang issue sa sexual immorality. So, wata kay balo din piso-piso lang. Asa magsugod? Magsugod sa pornography. Pornography is the silent sin inside the church. And daghan diri mo nagingon re, some of you who holds the teaching tungod kay naa kay pornographic nga addiction, hinay-hinay lang magsugod na ang gagmayng mga tusik-tusik, uyab-uyab, text-text, chat-chat, dayon it will lead you to compromise. Pas tagamay. Okay? Don't follow your heart. Okay? Kay usahay wala na meaning ang compromise sa mga Christian karon. So sama kang David, no? Si David ang iyang duty wa niya gibuhat. Dapat unta naa siya sa Bible study, dapat unta naa siya sa church, dapat unta naa siya sa ministry, dapat unta involved siya, pero ang dapat iyang gibiyaan, iyang gineglect, no? Iyang gi-ignore, and ang nahitabo, no, nawala na siya sa standard sa Ginoo, nahimo siyang unfaithful. Wala na siya commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Maupod si Saul, no? Pasbay lata kay Saul kay ang atong time. So we need personal conviction. Okay? We don't live by the conviction of others. Dapat ang Christian dili makompromise kana sa conviction. Dili nga wala kaning sulod sa lugar nga wa ko ning sulod sa bar. Ngano wa makaning sulod sa bar? Ingon man gud si kuya, mo tong wa po ko ning sulod. Iya tong conviction dili. Dili iya ha. Wa siya ni sulod sa bar, dili kay di siya gusto, kay dili gusto ni kuya. So wa siya conviction niya, no? Oh, ingon si pastor dapat daw dili mo adto ang mga lugar na. Wa jud ko ni adto pastor, ngano man ingon man ka. Iya tong conviction dili, dito iyang conviction. Conviction ni pastor. Ang personal conviction dili gikan kay pastor. Personal nimo nga conviction. Nagkinahanglan tag personal conviction. Kay nga naman, dagang mga Christian karon nga nawad-an nag personal conviction. Nganong wala na conviction? Because wala na relationship sa Ginoo. Wala na relationship sa Holy Spirit. Okay? So dapat nato na bantayan. Ang compromise gikan sa word nga promise. Ang com means free, no? Gikan sa word complementary, di ba? Ni mga ticket nga word complementary. Complementary means free. Dayon, promise. Pasabot, free promise. Nag-promise ka sa Ginoo pero free. Pasabot, kanang dili siya nakalakba. Promise lang. Okay? Muna gitawag compromise. Nga ang promise, legally binding declaration, no? Unta, ang promise is a covenant nga mahimo kang kanang loyal, pero tungod sa word meaning usahay naata diri sa church, pero ang atong relationship sa Ginoo is promise. Pasabot, free promise, pwede na kong buhaton, pwede na kong dili buhaton. Okay? So, muna sa meaning sa compromise. No. So,
ang nahitabo, no, ang Philippines is second place in Pornhub traffic ranking for 2023. Second ranking na ta sa 2023 update. Ang Pornhub, sa mga nagalantaw sa mga porn, naa sila record sa ilang site kung pila kabuok tao ang nagalantaw sa ilang site. Kaya pinaka-largest income na sa industry ang mga pornography karon, no? Grabe kayo, mo cuts og attention, grabe og dopamine sa brain nga mo spike pag makakita mo pilit gyud ang mata sa tao. So ang Philippines is top 2 na siya, no? Congratulations. Okay? Nakamonitor si Pornhub. Amot kung na-appeal baka diha, no? Congratulations. Tabangi imong kaugalingon, pangitaig paagi. Ayaw pagbutag password para meaning imong pamilya makakita sa imong cellphone pasabot wa kay gitaguan, no? So tabangi imong self kay basig na-appeal ka diha sa top 2 ranking. Meaning wa na kay conviction. Og daghang churches karon according ni Pornhub, no, 64% ang mga Christian nagalantaw sa pornography. 64%. So basig na-appeal ka diha, no? And that is, we are in the age of compromise. Muna ang church karon mangigala powerless kay naulawan na ang pangalan sa Ginoo. Hallelujah. Lastly, no, magtapos ko aning illustration kay sa June 7, 1692 ang Port Royal of Jamaica, no, na naunlod ni nga city, sinking city in Jamaica. Karon present pa ng mga remains. So gilinog ang city og 7.7 intensity, 7.7 dayon 5 minutes. Atong linog diri wa kabot 1 minute. Kani nga linog is 5 minutes. But pasabot na ay touch of God yun siya. According dito sa ilahang portal nga gibutang sa entrance sa Jamaica, once called the richest city and wickedest city in the world. Pinakadato ni nga city, pero niabot ang time the richest city in the world nahimong wickedest city in the world. Now, unsa may nahitabo? Nahitabo ni siya 1692 na discover sa National Geographic nga ilalom sa Port Royal, Jamaica na syudad nga naunlod. Unsa may story behind? Okay, ang story behind, okay, screen i-change. Okay, ang story behind, okay, na survivor nga si Edmund Heath, no? Edmund Heath, survivor and eyewitness to the devastating 1692 earthquake magnitude 7.7 in 5 minutes. Gisulat niya dito, ingon siya, once called the most wickedest and sinful city in the world. Okay? Ngano unsay nahitabo, unsay story behind, okay? According sa National Geographic, it was the finger of God. Why? Nagsugod siya ni Morgan, si Henry Morgan ang gobernador anang lugar. Si Henry Morgan nang-invite siya, nakig-negotiate sa mga pirates. Pinaka-perfect example sa compromise. Gagmayng negotiation. Ang inyong mga kinawat sa pantalan, no? Diri nyo i-display sa amuang pantalan. Mga inimbargo nila dito ba, mga pirata dito, mga dinakpan nila i-display sa pantalan. Kay para mukusog iyang syudad. Ang richest city na wickedest city nga mga ang mga pirates nangitag mga squatter area na namuyo, nagkaanak, nagkapamilya, niabot ang time nga ang maong syudad ang nagdumala pirata na. Asa nagsugod? Kagmay lang transaksyon, no? Last screen. Okay. Diri na tapos, no? Started from a single compromise by inviting pirates to live with them. So ang compromise di ay open door for more compromise. Ning sulod ang pirates, nagimog transaction si gobernador para modako iyang syudad sa gagmayng invitation, piso-piso lang. Niabot ang time ang pirata, nagkapamilya, nagkaanak, dayon nagkapuyo, namuyo na sila ito, dayon ang tibuok pantalan dominated by pirates. Di na makaya sa ilang gobyerno, nagpatabang na sila sa United States, dili na makontrol mo na ang gihimo, giuyog sa Ginoo, gibagsak sa Ginoo ang syudad, nabuak ang portion sa island ug naunlod sa ilalom. Ang mga Bible commentary
Commentary nagaingon, this is not an ordinary nga pahitabo. This was the judgment of God. Nga naman na, because compromise never stop. Magsugod ka, pag sige ni mong compromise, mabot ang time, di na ka madutlag conviction. Kung namaligya, kung cashier ka, naisukli, kuwaon lang naman nagpiso, ang dos, di ni mo apil og lista, ang 5, di ni mo apil lista, pagdagan sa panahon, piso-piso lang, ang 1,000, di na ka madutlag conviction. Ang tawag anak, compromise. Moabot ang time, parehata sa Port Real of Jamaica, pwede tang ibagsak sa Ginoo. Ang church, pag dili makontrol sa compromise, ang church, dili mag-exist, pwede ibagsak sa Ginoo. Palakpakan na to. Tumbuhin nga Diyos. Wala na tayo oras, manindog ta.